Kumusta po tayong lahat, mga kaibigan, mga kapatid? Welcome dito sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoong Jesucristo. Happy New Year, bagong taon na binigay ng Diyos sa atin. Napakahalaga sa buhay natin. Sinasabi nga, bagong taon ay bago ring buhay sa isang tao sa atin, sa bawat isa. Maraming bagay tayong pinagdaanan sa nakaraan na taon at ngayon nagpapatuloy ang bagong taon at bago rin itong pag-asa, bago rin itong buhay na nilaan ng Diyos sa atin. Ang dalangin ko na tayo'y magtagumpay sa ating mga layunin at gusto nating abutin sa buhay, lalong-lalo na sa taong ito. Ano ba yung mga gusto nating abutin? Ano ba yung goal natin? Ano ba yung gusto nating makamtan? O kaya minsan naiisip natin gusto natin ng bagong buhay, gusto natin ng bagong pag-asa, gusto natin ng bagong mga bagay na kung saan gusto rin nating bilhin o kaya binibili natin. Napakahalaga mga kaibigan, mga kapatid ngayon na bibigyan nating diin ang bagong buhay na kung saan yan yung pinapangarap ng tao. Minsan nasasabi natin, may pag-asa pa kaya akong mabago? Sa aking mga pagkakamali, sa aking mga kasalanan, sa aking mga pagkukulang, sa lahat ng bagay na kung saan ako ay nagkakamali, may pag-asa pa ba kaya akong mabago? Mga kapatid, kaibigan o ikaw na nagsasabi na may pag-asa pa ba akong mabago? Mayroon tayong pag-asa na mabago. Diba? Naalala nga natin yung napaka-popular na awit ni Rico G. Pono na may bukas pa. May bukas pa sa ating buhay. Marahil, naisip natin yung nakaraang taon, mahirap. Yung taon na naman na to ay mahirap na naman. Huwag tayong mag-isip na negatibo. Huwag tayong mag-isip ng mga bagay na nakakalungkot sa atin. Naalala nga natin ang sinasabi ni Apostol Pablo na sabi niya, kalimutan natin yung mga nakaraan. Iiwan natin yung mga nakaraan. Leave behind yung mga nakaraan at harapin natin ang bukas na patungo sa goal natin. Ngayon, basahin nga natin tong paalala ni Apostol Pablo dito sa sulat niya sa Ikalawang Korinto. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. Marahil narinig na ninyo to, marahil napakinggan na ninyo to. So basahin nga natin to in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Let's read this one first sa Tagalog, then basahin din naman natin ito sa English. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. Basahin nga natin to sa English. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Patnubayan niyo kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Marami pong salamat, Panginoon, na ang tunay na pagbabago ay maramdaman at makikita namin sa iyo, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maliwanag, mga kaibigan, mga kapatid, na pinapaalala o pinaalalahanan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano na nandoon sa Korinto. The early Christians na nandoon sa Korinto, pinapaalalahanan niya. At yung paalala ni Apostol Paul, Apostol Pablo, na kung naghahanap ang isang tao ng tunay na pagbabago, yung transformation, yung bagong buhay, na hindi lang bagong gupit, na minsan naisip natin, pagupit tayo, bagong taon, bibili tayo ng bagong decoration, bagong taon. Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, yung pagbago, bagong bihis ng ating pagkatao, ng ating espiritu, ng ating kaluluwa na binagot, niligtas ng Panginoon
sa kanyang grasya na binayaran niya doon sa cross. Sa pamamagitan ng kanyang dugo at paghugas sa ating mga kasalanan na bago at nalinis tayo. Tunay na napaka makasalanan natin sa ating iniisip, sa ating mga sinasalita o kaya ating mga nagagawa. Maraming nakakarumi sa ating isipan, maraming mga kasalanan na kung saan nakikita natin sa mundong ito na minsan ang gawang kasalanan ay ginawa ng hindi kasalanan. So nakikita natin kung gaano tinitwist ng mundo ang anumang bagay upang hindi natin makita ang totoong pagbabago. Pero ang totoong pagbabago, saan mo masusumpungan? Dito, sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming mga tao na magsasabi sila, magbago na ako, hindi na ako maglasing sa taon na to, hindi na ako inom, hindi na ako magsisigarilyo, hindi na ako magsusugal. Maraming magsasabi na ganyan, hindi na ako gumagawa ng mga ganito. Failure tayo, nagkakamali. Mga ilang days, bumalik pa rin. Dahil tayo yung gumagawa. Limitado yung magawa natin. Pero kung ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, isuko natin sa Kanya, ilagay natin sa Kanya, ibigay natin sa Kanya, sinama na yan sa pagkamatay natin Panginoong Hesukristo ang lahat ng ating mga pagkukulang, kasalanan at mga pagkakamali. Pag ibigay natin sa Panginoon, idalangin natin, ihingi natin ng tawad, Panginoon, sa iyo to. Naniniwala ako na nung ikaw ay namatay sa cross, ang kasalanan ko ay inalis mo. Linisin mo ako, Panginoon. Likhaan mo ako ng pusong malinis. At tiyak na ikaw ay magkakaroon ng pagbabago kung ikaw ay maging isa kanino? Kay Kristo. Magiging isa, ibig sabihin, tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at yung tagapagligtas sa iyong buhay bilang Panginoon mo, bilang hari sa buhay mo. Ni-welcome mo siya. Pinaniwalaan mo ang kanyang mga turo. Nananalig ka sa Kanya. Sinabuhay mo ang kanyang mga aral. Magkakaroon ka ng pagbabago at naging isa ka kay Kristo. Kaya tinatawag tayo na body of Christ, katawan ni Kristo. Tayo ang naging body of Christ, katawan ni Kristo. Dahil nakipag-isa tayo sa ating Diyos, sa ating tagapagligtas. Ang sinumang na kay Kristo, na sa ating Panginoon Hesukristo ay isa ng bagong nilalang. Nakita natin na dati sinasabi natin, itong tao na to, mahilig to magmura, itong tao na to, mahilig to magsugal, itong tao na to, lasinggiro to, itong tao na to, naging kriminal to. Bakit ngayon? Naging pastor na, naging lingkod na ng Diyos, nagsisermon na. Ano bang nangyayari sa tao na to? Binabago. Kasi yung tao na yon, nasumpungan niya si Kristo sa buhay niya. Nasumpungan niya ang kanyang Panginoon na bago ang kanyang buhay. Inalis ang lumang makatao na makasalanan. Sa pagdating ni Kristo sa buhay natin, binayaran ni Kristo doon sa cross, sa grasya at pagmamahal at awa niya sa atin. At binilikhaan niya tayo ng bagong puso, bagong pagkatao, at sa mga aral ng Panginoon na nakatira sa puso natin. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. Kaya yan sinasabi nga natin na na-born again ka. Na hindi yung simbahan. Kung hindi, naramdaman mo na bago ka. Ayaw mo na yung mga gawang mga kasamaan at tumutulong yung banal na Espiritu, the Holy Spirit, tumitira sa puso mo, nagbubunga siya ng kabutihan, kapayapaan, self-control at kabutihan na binigay ng Diyos sa puso natin. Kaya sabihin natin, ang isang tao pag wala si Kristo, wala ang Diyos, wala ang kapangyarihan ng Diyos, talagang masama. Makagawa talaga ng masama. Walang sinumang mabuti sa atin. Makita mo nga, sinasabi isang tao na to, akala ko mabuti yun, pero masama pala, magnanakaw pala, kurap pala. Kasi nakikita natin yun sa akala natin kasi, nakikita natin yun na. Pero yung tao na yun, kailanman ay hindi na bago ng ating Panginoong Hesukristo, kaya nagulat ka na lang na, ba't nagawa niya yun? Dahil kung wala ng ating Panginoong Hesukristo, wala ang Diyos, walang tunay na katuwiran
sa buhay ng isang tao. Isipin natin yan, mga kapatid, mga kaibigan. Kung binago tayo, hindi dahil mabuti tayo, dahil makasalanan tayo, niligtas ng ating Panginoon sa kanyang grasya. Kaya ikaw, kaya tayo, nakakaroon ng bagong buhay. No? Sa tulong ng Diyos, sa tulong ng ating Panginoon. Kaya, sana ay mayroon tayong napapalakas yung pananampalataya natin. Pag hinahanap mo yung totoong pagbabago, ilapit mo sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag mong kalimutang mag-subscribe o kaya mag-follow dito man sa aking YouTube channel, Pastor Rods, o kaya sa aking Facebook page, Pastor Rodrigo Ilopre Kamingawan Jr. Ganon din dito sa YouTube natin. Salamat sa lahat. Purihin natin ang Panginoon sa bagong taon at bagong pag-asa sa buhay natin. Kung gusto mo ng tunay na pagbabago sa pagkatao mo sa buhay natin, isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo.